Hanggang ngayon, ha? Hindi po. Hindi po. Ito yung church na sinabi na grabe na dinanas yung pagsubok. Di ba? Yung church na ito, grabe dinanas ang pagsubok nila. Talagang persecuted. Pero sila na natira lang ngayon. Hanggang ngayon po, nandun pa po sila. Sa Turkey po. Sa Turkey sila eh. Hindi po. Ay, Pastor, Philadelphia kasi brother nila. Hindi po. Baka siguro nang ginawa rin yung... Hindi, tingnan niyo yung mapa ng Turkey, meron kayo makikita ang isa na doon na hanggang ngayon. Hanggang ngayon, siya na lang natira. Yun yung sinabihan na magpakatatag ka hanggang bukas. Kasi naano nila, ang manatiling tapat hanggang bukas ang maliligtas. Isa lang kasi dyan ang nagdusa talaga, pero diretso pa rin sila. Pero hindi sila po sikat. Kasi ang sikat dyan yung Laodicea. Yun talaga, maulad kasi yun. Yung lugar na yun. Yan, Colosas. Di ba, may Pergamo, may ano. Ha? Wala? Oo. Ano pa? Tingnan mo yung Smyrna. Basahin mo yung Smyrna. Ano raw? Isulat mo sa Anghel na iglesia sa Smyrna. Ito ang pinasasabi niya na siya simula at wakas. Tingnan mo ha. Simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Yeah. Alam kong mahirap ka. Ngunit ang totoo'y mayaman ka. Tuloy. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Totoo yan. Huwag mong katakutan ng mga pag-uusig na malapit mo nang ganasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakalog ko sa iyo ang putok ng buhay. Okay, yan lang po ang natira sa panahon ngayon. Nasa Turkey po siya, Smyrna. Nakalagay po, tingnan niyo sa mapa, sila lang natira. Kita niyo naman ang dinanas. Totoo ba ang salita ng Diyos? Totoo po. Nangyari. 2,000 taon na po nang naisulat po yun. Hanggang ngayon buhay sila. Sila na lang po nanatili. Eh, Jerusalem pa to. Pumunta kayo ng Jerusalem ngayon. Wala! Napakagulo. Hanggang ngayon, hindi sila tinantanan dahil sa hindi nila pananalig sa Panginoon Kristo, pinarusahan sila. Hanggang ngayon, wala. Kaya ang inaantay na ng mga, konti kasi Kristiyano sa Jerusalem, sa Israel, kakaunti. Masyado pa rin silang kay Moses. Moses sila ng Moses. Okay? Tapusin natin dito. Sinasabi ko ito, upang hindi kayo mailigaw. Ayan na. Nino man sa pamamagitan ng mag-ingat talaga tayo rito. Nakararaho yung pag-uusap. Gaano man kaganda, bagamat wala ko riyan, hindi naman kayo mawawaglit sa aking alala. Ako'y nagagalak sa inyo. Maayos sa pamumuhay at matibay na pananampalataya. Pakibasa mo yung 10. Ano raw ang iiwasan natin? Yung mga magaling? Enticing words. Magagaling, nakakarahuyo. Gaano man kaganda. Ngayon, alam na natin kung bakit ayaw magsalita ni Moses. Sabi mo, huwag na ako. Sa totoo lang, magaling si Moses eh. Tatawagin ka ba ng Diyos kung hindi? Pero sabi ni Moses, huwag na po ako. Utal-utal po ako. Sabi, parang napiko na tuloy yung Panginoong Diyos eh. Pero hindi naman siya napiko. Sabi niya, ang hirap mo kausap. Sige, yung kapatid mo na nga lang mag-usap, magaling mo. Natakot si totoo naman yun. Mas marami kang sinasabi, mas malamang marami magkamali. Tama? The less words, the fewer the mistakes. Sabi kami ng ibang philosophy. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos, kayo mga lingkod ng Diyos, mag-ingat na lang tayo sa mga binibitawan natin pananalita. Amen? Mas mabuti pa, kontrolado na lang ang lumalabas sa bibig kaysa yung masyadong madadalagdag. Amen. Kaya sabi dito ni Paul, mag-ingat kayo. Well, anyway,
ba yan, sabi ni Paul, hindi rin naman daw siya magaling magsalita. Sinabi rin ni Paul yan. Di ba? Hindi ako masyadong magaling. Hindi ako ano yan. Sabi niya. Kaya nag-iingat din siya. Sinisigurado niya ngayon na siya po ay may disiplina pagdating sa pagsishare ng salita niya. Tandaan niyo ito mga kapatid, ulitin ko dito katapos si Paul, nung siya po ay nabulag, nung nakausap niya ang Panginoon Kristo, almost 14 years pa po siya nag-aral. Ano po? 14 years pa po yung lumipas bago niya nagsulat ng siguro, nag-review na siya, binago niya yung takbo ng buhay niya. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod ng Diyos sa Diyos kapag hindi talaga nagbabago. Hindi ko rin sabihin, ito kahit ganito tayo, huwag niyo tignan yung sarili niyo na, ay hindi kami sa sikat, hindi kami sa ano, wala pong kinalaman. Ang tignan ninyo kung paano kayo nabuhay sa Panginoon, na natiling tapat, yun naman ang mahalaga. Kasi ang judgment ay sa huli. At pagdating sa judgment, wala pong abogado ron. Ang abogado po talaga natin ang Panginoon sa Kristo, mediator. At sa totoo lang, mediator siya eh. Abogado siya, tagapamagitan. Pero pagdating ng panahon, siya na po yung judge. Ay paano pa? Saan ka pa kukuha ng abogado na? Kung ano na lang yung ginawa mo sa lupa, kung nabubuhay ka, yun ang magiging kapalaran. Ay itong aklat ng Colossus na medyo mahirap talaga intindihin dito, pero makikita niyo dito na nagiging careful din si Pablo sa pagbibitaw ng salita sa mga taga-Colossus. Meron pa bang Colossus ngayon? Wala na. Itong mga binabasa natin, ismir na lang talaga yung natira rin. Di ba yung unang church, saan yung unang church? Ang unang tinawag? Yes. Di. Sa Turkey yun eh. Doon din. Hindi, yung unang pong tinawag na church. Yung unang tinawag na Kristiyano, ang sa aklat ng Acts 2 yun. Doon siya unang tinawag. So yung Turkey talaga, sa kasalukuyan kasi, ang Turkey, nandun po yung isang mosque, hindi po yung unang church po ng Christian world. Nung sinakop ng Muslim, ginawang mosque. Sa ngayon, mosque siya sa itsura, pero Christian church ang puso. Sa Istanbul, sa Turkey. Tama na doon po. Hindi siya punta tayo. May passport na kayo, May passport na kayo? Wala, pareho tayo, hindi tayo makalis. Hanggang dito na lang. Pero kung, kayaan nyo, nag-ayos din ako ng limisan, pagkumpleto ng makikita ko na sa inyo yung mga picture, kasalukuyan, punta nyo na hindi yata kaya ng project. Ay, parang project ko yun. Naglagay ng mga hindi, medyo malabo. Pag tayo ng TV rito maliit, sa pakikita ninyo mga kapatid. Alam nyo, ito panghuli na. Meron ngayong sa YouTube. Meron, parang pinapaliwanag nila kung ano yung talagang meaning ng nababasa. Tuwing manunod ako doon, palagi nila sinasabi. Mali ang interpretasyon ng karamihan sa nagbabasa ng Biblia. Tapos pinanonood ko siya. May punto sila. Kasi hindi naman po sa pagkaroon. Nag-aaral po kasi ako ng sa libro. Nag-aaral po ako yan. Alam ko kung ano yung tunay na meaning ng mga wordings kaysa sa translation. Kasi po ang hinahanap po natin ngayon ay puro po tayo translation. Ito translation po ito. Ang original po ay nasa aklat ng Hebreo at sa aklat ng Griego. Yun po yung mga original. Karamihan daw po kasi ng inaano natin ay hango sa Latin at saka sa bagong translation sa ngayon. Nagulat pa nga ako nung sabi ng isang scholar na nagkukorek. Nagkukailan mo, para 2023. Eh, kailan lang yung, 26 lang po ngayon eh.
Ibig sabihin, magmula 2023 paatras, mali ang hindi kasama tayo ron. Ano ba yun? Tinitingnan ko. Hindi na. Wala naman akong tinulong ganun. Wala naman akong tinulong na ganun. Tama yung mga idea ko nung araw dun sa inaano nila ko. Kasi ang napuna ko lang sa atin, wala po akong tinulong na inulit kasi 22 years ko lang tayo. Pero wala pa akong alam na inulit-ulit natin. Na subject ang turo, hindi po ganun. Tapos yung mga bago pong scholar, parang nagbukas na rin ang isip. Pag pinakikinggan ko sila, pare-pareha sa akin. Hindi katulad ng araw mo, kung ano-ano sinasabi. Hindi siguro ang isang dahilan kung bakit, sa bawat generation, hindi ko nga pagbabago. Kaya kung siya ito, mga bata, di ba, pinag-usapan natin na pagdating ng takdang panahon, nag-mature na tayo. Dahil wala pa rin ako sa maturity. Wala pa ako 70. Wala pa akong dito. Wala pa. Hindi mo pa naman alam ang lahat. Yung susunod na generation ay makakuha mo ng medyo accurate na translation. Ang problema sa susunod na generation, walang hilig sa ganito. Hindi nila puro computer. Ako po. Ito. Kaya sabi nga ng iba, ano kaya mangyayari sa gobyerno natin sa darating na generation? Kapag hindi na po natin alam, ang mahalaga sa ngayon, mag-ingat na lamang po tayo. Tulad ng sinabi ni Paul dito, hiwaga po yan. Hiwaga na nalihim sa mahabang panahon. Yung hiwaga na yung ngayon pa lang nabumulya. Pasalamat tayo, inabot pa tayo. Amen. Basta ang may habiling ko lang sa atin, ano man ang mangyari, lumindol man yan, lumagdulikan, sama ng mga ano no? O siyempre, magkakaroon tayo ng konting pag-alala at takot, pero okay lang. Basta wala tayong ginagawang masama, diretso lang tayo sa pananampalataya, mananalig sa Panginoon Diyos, ano man ang mangyari, di po ba, hindi naman tayo iiwan, pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi tayo manalangin. Ilang Diyos, purihin ka sa biyaya mo sa amin. Lord, alam namin marami pa kaming dapat maunawaan, maintindihan at matutunan. Sa ngayon, sapat na po ang iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Nawa ito ay manatili sa puso ng bawat isa sa amin. Katulad po ng iyong ginawa hanggang sa kamatayan, tinupad mo ang nakatakdang gawain para po sa kaligtasan ng bawat isa. Sininimulan mo rin ito sa krus at ito ay nagbalik na sa kalangitan. Ngayon, inahabilinan po ang ninyo ang bawat isa sa amin mula pa noon na manatiling tapat, bautismuhan ng lahat, turuang sumunod kapag ikaw makakapiling namin sa buhay. Maraming salamat po. Biyaya ng Jesus name. Okay, sa community ito.